Nandito tayo ngayon, no? Sa good evening. Sabi dito, mamuhay ayon sa liwanag. Sabi dito, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa, at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Mga kapatid, ang sabi po dito, kung tayo man ay magsabi na tayo ay anak ng Diyos at nasa liwanag tayo, gawin po natin ang ayon sa kalooban ng Panginoon. Wag po tayong lumihis ng daan na hindi naman dapat nating lihisan. Kung saan po ang daan na papuntang kabutihan, yun po ang ating sundan, no? Upang tayo ay matawag na anak ng Diyos. Dahil ang matatawag lamang anak ng Diyos yung gumagawa lamang na matuwid, gumagawa ng mabuti, hindi tayo magagalitin, mapagbigay tayo sa kapwa, hindi tayo makasarili, mayroon tayong takot sa Panginoon, mayroon tayong makikiisa sa lahat ng ating kapatid sa pananampalataya, at hindi tayo makasarili, mayroon tayong awa sa kapwa natin, mayroon tayong pagmamahal at pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng araw na ibinigay niya sa atin, oras na binigyan tayo ng panahon na maganda. Pwede na ipagpasalamat natin yun, mabuti man at masama na darating sa buhay natin, ipagpasalamat pa rin natin yun upang tayo'y magiging tunay na mga anak ng Diyos. Dahil kung tumatanggap lamang tayo ng mabuti at hindi natin ipapasalamat ang lahat ng nangyari sa buhay natin, hindi po tayo pwedeng tawaging anak ng Diyos. Dahil ang sinasabi dito, kung ang Diyos ay nasa sayo, tunay kang nakikiisa sa ating Panginoon Kristo. Dahil makikita naman sa gawa yun, diba? Makikita sa gawa. Kung tayo man ay makasalanan, nililinis tayo sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Diba? Nililinis tayo. Huwag natin sabihin na ako'y nasa Panginoon, ngunit namumuhay pa rin tayo sa kadiliman. Namumuhay tayo na hindi alinsunod sa gusto ng Panginoon. So, hindi po natin pwedeng sabihin na tayo'y nasa kay Kristo, no? So, tiwalag po tayo doon sa sinasabi na nasa kay Kristo na tayo. Pero ang ginagawa natin, hindi naman makikita sa ating pagkatao, wala naman, malayo. So, di po natin pwedeng sabihin, tawagin na sarili natin na tayo mga anak ng Panginoon kung tinutupad natin ang banal na kasulatan sa Biblia at inibig natin ang Panginoon, sinunod natin lahat ng sinasabi niya, pwede, maaari natin tawagin na sarili natin na tayo anak ng Panginoon, kasi nga makikita naman sa gawa yun. Ang kailangan ng pananampalataya natin may gawa, kasi pag walang gawa ang pananampalataya natin, hindi yung matawag na pananampalataya, kasi nga walang gawa diba? Ganun yun. Kung dito naman sa 8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So, verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala,
nagkakasala. Ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. O di ba? Kailangan ipahayag natin sa Panginoon, aminin natin na tayo makasalanan tao. Huwag tayong magsinungaling na wala tayong kasalanan. Kailangan aminin natin na tayo makasalanan sa mundo ito. Kaya talaga makasalanan tayo. Pag ginawa po natin yon, doon lamang matutuwa ang Panginoon sa atin. Magkakaroon ng habag ang Panginoon sa atin dahil umaamin tayo sa ating makasalanan. Huwag natin itago sa ating makasalanan kasi nga, yan yung sa sinabi sa Biblia na walang lihim na hindi mabubunyag at walang tago na hindi malalantad. Lahat po yan ay kitang-kita ng Panginoon. No? Kaya di po tayo pwede maglihim sa nangyari sa buhay natin. Kung ano mang nasa buhay natin ngayon, nagkasala tayo, patuloy tayo sa pagkasala, o sabihin man natin na ako'y malinis kasi di naman ako nagkakasala. O nga, hindi ka nga nagkasala sa harap ng tao, pero sa harap ng Panginoon, sa mata ng Panginoon, nagkasala po tayong lahat. Kasi nga, tayo ay nagmana kailan kay iba, nagkasalanan tayo, no? Walang tao, wala ni isa, walang kahit isang tao na matuwid, sabi ng Panginoon, no? Kaya dapat tayong magpakabuti sa mundo upang tayo kalugdan ng Panginoon at magpatawa din tayo sa kapwa na sa mga taong nakasakit sa atin, sa mga taong nanlalait sa atin. Patawarin natin sila dahil yung ang sabi ng Panginoon, magpatawad kayo sa kapwa nyo upang kayo patawarin din ng inyong Ama sa langit. O, diba? Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. O, diba? Kung tayo naman ay magmamalaki sa sarili at sabihin natin na hindi tayo nagkakasala, wala tayong kasalanan, ginagawa po natin sinungaling ang Panginoon. Pag hindi natin inamin sa harap ng Panginoon, kasalanan tayo. Diba? Sinabi ko na rin po ito sa kabilang video ko, diba? Sinabi ko na ito yung sinabi ko ngayon, kumbaga naulit lang pero ibang verse po siya, ha? Ito po yung kasagutan doon, karugtong. Kasi sa ano yun sa Pilipos ata yun Ito naman sa Juan, Pedro, o sa Juan nga. Sure. Doon po mga kapatid, no? Huwag po natin sabihin sa sarili natin na hindi tayo nagkasala. Kasi pag sinabi natin na hindi tayo nagkasala, ang kalabasan na nagsisinungaling doon ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong magsabi na tayo ay hindi makasalanan. Aminin natin mismo sa harap ng Panginoon. Kasi kung magmalaki tayo, hindi tayo kahabagan ng Panginoon. Imbis na kahabagan tayo, hindi na lang. Kasi nga nagmalaki tayo sa sarili natin Si Hesus Kristo ang ating tagapagtanggol. Oo, kaya nga tinatawag na tayong anak. Tatawagin lamang tayo ng anak kung tayo ay tumupan sa kanyang mga salita. Kung ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, doon lamang tayo tatawag anak, no? Kaya palagi na tayo magpasalamat sa Panginoon. Bawat matulog, magdasal tayo upang tayo ay gabayan niya sa ating pagtulog sa gabi, o kahit sa araw sa ating pagtrabaho, o kahit saan ka man, kahit maglakad ka lang sa gilid ng bahay niyo, pwede ka rin, kahit nasa loob ka ng bahay niyo, paglabas mo pa lang, pwede ka manalangin bago lumabas. Kasi nga, para maging safe ang buhay mo, kumbaga ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng buhay natin. Oo, ipagkatiwala natin upang tayo ay hindi maangkot sa kapahamakan. Nakita mo naman sa panahon ngayon, diba? Kahit dyan lang sa gilid ng bahay, nabalita na baril na naman tayo, kaya nasagasaan, diba? Kasi nga wala silang tiwala sa Panginoon. Pag alis nila, hindi sila nalangin na sana manalangin sila, Panginoon, kahit sa paglabas ko sa bahay namin, ligtas sana ako makalabas at ligtas din ako makauwi sa bahay namin. Kahit nasa harap ka lang, manalangin ka pa rin, kahit dyan ka lang sa harap magtambay, ka lang sa huwag mong sabihin na malapit lang to, wala nang mangyari sa akin dito. Kasi hindi nga alam ang buhay ng tao, hindi rin alam ang panahon, kasi ang panahon iba-iba, mga kapatid. Kaya isa yan sa bagay na dapat tayo magbalik loob sa Panginoon at tayo ay magsisi sa mga kasalanan natin. Huwag nating sabihin na hindi tayo nagkakasala kahit tayo magkasalanan talaga, no?
makasalanan tayo. Lahat ng bagay sa mundong ito, lahat tayo makasalanan. Walang matuwid sa atin kahit isa wala. Kahit sabihin man di ako nagkasala, hindi natin ko yung sabihin yan kasi nga ang Panginoon mismo ang nagsabi mo kasalanan tayo eh. Ang Panginoon matuwid siya eh, diba? Huwag tayo magsinungaling. Aminin natin sa harap ng Panginoon kahit sa harap ng mga tao na tayo magkasalanan, no? Sabi naman dito sa Juan 2, mga anak, tinatawag pa tayo mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesus. Si Jesucristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Biruin mo, isang tao nag-sacrifice para lang sa lahat ng tao sa mundo. Ilang libo, ilang bilyon ang tao na nandito sa mundo ngayon nabubuhay. Iba-ibang lahi, ha? Bukod pa yung mga tao na hindi nasasakupan ng gobyerno, kagaya ng mga bundok, mga ita o ano, diba? Iba-ibang lahi. Pero lahat tayo ay isa lang ang pinanggalingan natin. Lahat tayo ay iisa lang. Ang katawan na nagbigay sa atin ng kalayaan, nagbigay sa atin ng nagbayad sa ating mga kasalanan, iisang katawan lang, no? Samantalang nung unang panahon, sila Abraham, nag-aalay sila David, mga apostol noon, nag-aalay sila ng mga tupa. Ilang tupa bawat pagkakasala nila, ilang tupa ang inaalay nila. Samantalang si Jesus Christ, isa lang siya. Lahat ng kasalanan sa buong mundo napawi yun, napatawad yun dahil nga sa inialay niya kanyang buhay, di ba? Ilang milyon ang tupang ipinapatay nila, isinusunog para sa kasalanan ng lahat sa kasalanan ng tao na nagkakatay noon at sa kasalanan ng kanilang mga anak. Ngunit si Jesus Christ, isang katawan lang. Lahat ng tao sa mundo, kahit sa mga sulok ng daigdig ng mundo, napapawi yun sa isang katawan lang ng tao, no? Tayo ba pag tayo ba ang gumawa noon, kaya ba nating wakasan ang kasalanan ng ibang tao? Di ba? Hindi. Ganun. Kasi nga magkasalanan tayo, kaya hindi tayo pwedeng magbayad ng kasalanan sa iba para sa ating buhay. Hindi pwede kasi nga magkasalanan, isa din tayo makasalanan. Kaya pinili ng Diyos Ama ang kanyang anak para ialay ang buhay ng kanyang kaisang anak, kasi nga banal, walang bahid na kasalanan, hindi siya nagkasala, kaya siya ang pinili para sa kasalanan ng lahat ng tao. Kaya huwag po talaga tayo magmalaki at kailangan pa natin magpasalamat sa Panginoon. Verse 3, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing na natili siya sa Diyos ay dapat mamumuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Diba? Wag daw nating sa 4, wag na kung tayo magkasalanan. Kung ang kung nagsasabi tayo ng nakikilala natin ang ating Panginoon sa Kristo, ngunit hindi naman tayo sumusunod sa kanyang kalooban, nagsisinungaling tayo. Nagsisinungaling tayo, totoo naman talaga. Kasi nga, sabihin mo, kilala mo si Jesus. Marami namang taong kilala si Jesus sa pangalan lang. Pero, sa banal na espiritu na gawain ng Jesus, yung siya nagkatawang tao, kahit hanggang ngayon, hindi natin siya kilala kasi hindi naman natin gawa yung kalooban niya eh. Alam mo ba ang ibig sabihin ng kalooban? Ibig sabihin po nung kalooban, mga kapatid, yung puso ng Panginoon nang nasa loob niya. Kung
kung ano ang nasa loob ng Panginoon, maramdaman mo yun kapag tinanggap mo siya Oo, maramdaman mo yun kasi spirit yun papasok din yun sa'yo kasi nga ang katawan natin ay templo ng Diyos. Papasok sa'yo yun pag tinanggap mo Jesus Christ. Maramdaman mo din yun kung ano ang kanyang kalooban dahil ang Panginoong Jesucristo pag tinanggap ka niya, tinanggap mo din siya, pinatawad ka niya, tapos tinanggap mo siya, ang kalooban ng Panginoon ay maramdaman mo din yun sa sarili mo dahil mayroong pagbabago sa buhay mo. Hindi ka na mapagmalaki, hindi ka na mapagmataas kung mayroon mga nakaaway ka, iiyak ka na lang kaya malungkot magpapagawa ka, di ba? Ang sabi sa 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya, di ba? Kung tinutupad mo natin ang kalooban ng Panginoon sa Kristo, doon malalaman na tunay nga ikaw ay kay Kristo Jesus, no? Sa 6, sino mang nagkasabing nanatili siya sa Diyos ay dapat mumuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo, di ba? Kung sino mang nagsabi na ang Panginoong Kristo ay nasa iyo o kaya ikaw ay nasa Kanya, na nananalig ka sa Kanya, dapat mumuhay ka ayon sa alinsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi yung gusto ng Panginoon na tumigil ka sa pagkakasala mo. Huwag kang mga alunya, huwag kang babae, huwag kang manakit ng tao. Tapos hindi mo tinupad, nanakit ka, tapos magnanakaw ka. Lahat ng kalayan sa mundong ito ginagawa mo. Doon mo masasabing ikaw ay nagsisinungaling kasi nga sinabi mo nanatili ka sa Kanya, pero ang bibig mo lang ang nanatili sa Kanya, ang sinasabi mo lang yung lumalabas lang sa isip mo, pero yung puso mo, kalooban mo hindi nanatili sa Panginoon Kristo. O di lalo tayo magkasala, mga kapatid. Nagkakasala tayo, magkasalanan na tayo noon pa hanggang ngayon. Kung hindi tayo magmingi ng tawad sa Panginoon, hindi natin aminin ang kasalanan natin, mas tuloy-tuloy pa ang kasalanan natin. Ang kasalanan natin, kapatid, parang ano yung kapatid alam mo yung papel, parang ganun yung kasalanan natin, no? Yung papel, kapag ginagawa yan, ipatong-patong, tapos hindi yan tatanggalin o hindi yan bibilangin para tama na yun kung ilang patong yun. Parang ganun din yung kasalanan natin. Kung hahayaan mo yun sa sarili mo na magkasala ka, una, malipis pa rin yung kasalanan mo, malipis. Hanggang patong ng patong yan, binabaliwala mo kasi nga, hindi mo pinapansin yung sinasabi ng Biblia, hindi ka nagsisisi. Patong ng patong yun, hanggang palaki ng palaki, patong ng patong yun. Kaya, ganon ang mangyayari sa atin. Kapag naabutan tayo ng Panginoong Kristo sa kanyang pagbabalik at yung kasalanan natin na yun, hindi mo yun sinusurrender sa Panginoon, talagang kawawa tayo. Kasi nga, ang Panginoong Jesucristo, ayaw niya na magkasala tayo Gusto niya sumunod tayo sa kagustuhan niya. Gusto niya magbalik loob tayo sa Kanya. Sinabi ko na din ito sa kabilang video itong sinabi ko ngayon. Pero hindi lahat Kumbaga, yung ibang words na nandoon, ibang nabanggit ko, inulit ko lang din dito. Ganon po kapatid, no? Kaya, alam mo, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoong Kristo, no? Kaya dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi naman dito kapatid sa Juan 3, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Diba? Kung ikaw kapatid, kung tunay ka nang tinanggap mo na si Jesus Christ, hininto mo na yung mga kasalanan mo, pwede mong
sabihin na ikaw ay na kay Kristo na, di ba? At hayaan mo na ang mundo kasusuklaman ka kasi nga ikaw ay believer na ng Panginoon eh. Oo. Kasi talagang ganun talaga kapag ang isang tao pag nagbago at tumanggap kay Jesus, kasusuklaman tayo ng mundo. Kasi nga ang mundo na to ay makasalanan. Gusto ng mundong ito, umayon tayo sa gusto niya, di ba? Eh, kung umayon naman tayo sa gusto niya, tayo naman mapapahamak pagdating ng panahon. No? Alam nyo, sabihin natin, masarap ang pamumuhay sa mundong ito kasi nga malaya kang gumawa ng kalukuhan. Ang tanong, hindi naman habang buhay ang tao ay nandito sa mundo. Ang mundong ito, kapatid, pag may-ari ito ng Diyos, pinapahiram lang niya sa atin ito. Hindi tayo ito na may-ari. Hindi tayo ito na may-ari nito. Ginawa niya ang mundo, ipinapahiram niya sa atin. Kasi nga, para gumawa tayo ng kabutihan. Kaso, nagkasala tayo. Walang taong nakakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nagkasala kayo doon. Kaya, gusto ng Panginoon naman, magbalik loob tayo sa Kanya. Ang sabi naman dito sa Diyos, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. O diba? Kung tinanggap na natin si Kristo, ganit ito nga, mangyari nga to sa atin. Kung tinanggap na natin siya, mangyari sa atin to. Makikita natin si Jesus Christ sa kanyang pagbabalik, no? Na nasa ibabaw ng alapaat, no? Hindi mababayaran ang kasiyahan mo kapag nakita mo si Jesus Christ na nagbalik na sa ibabaw ng lupa para ang kanyang mga hinirang, kanyang mga pinili, ibubukod niya sa mga ipa. Diba? Kumbaga tayo, kapatid, bigas. Yung mga taong hindi nagsisisi, yung mga taong patuloy gumagawa ng kasalanan, sila ang mga ipa. Ibukod tayo sa mga ipa, kapatid. Diba? Kasi ang ipa, kung saan ang bigas, hindi naman sila pwedeng ihalo sa bigas eh. Kasi nga, yung bigas malinis na, diba? Ang ipa susunugin yan. Diba? O, yun ang pagkakaalam natin doon, diba? Kaya, huwag na tayong gumawa ng kung ano-ano pa na mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Gumawa tayo yung nakakalugod sa ating Panginoong Kristo para naman matuwa ang Panginoon. Kasi nga, hindi naman pwedeng namuhay tayo sa mundong ito, puro lang tayo pasarap sa buhay, pero ang ating puso, ang natin, sarili natin, wala naman sa Panginoon. Hindi po mabuting ganun kasi nga, kumbaga parang sinasabi natin sa sarili natin na kaya natin mabuhay sa mundo ito kahit wala ang Diyos, di ba? Di mo ba alam na hindi ka mabubuhay sa mundo ito kung yung hininga mo ngayon, hininga mo ay hindi galing sa Panginoon? Bawat hangin na nalanghap natin galing sa Panginoon yan. Bawat pagkain na kinakain natin ngayon galing sa Kanya yan. Lahat ng natatamasa natin ngayon sa mundo ito galing sa Diyos yan. Kaya dapat lang tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon na ibinigay na sa atin, ang lahat ng kasaganaan. Sagana ka man sa buhay, mayaman ka man o mahirap, huwag dapat tayong huwag dapat tayong mamroblema, no? Kung ikaw ay mayaman, magpakasaya ka kung ikaw ay mayaman, at mamahagi ka sa iyo kayamanan mo. Huwag mo ipagkait yan kasi nga hindi naman galing sa iyo yan eh, yan ay galing sa Panginoon. Kung ikaw naman mahirap, huwag kang magsabi na mahirap ka. Mabuting tao ka naman. Bakit mahirap ako? Mabuting tao naman ako. Alam mo mga kapatid, ginawa ang tao ng Panginoon mahirap at mayaman. Ang tao na yumaman, sila ang mga taong nagnanais yumaman at binigay sa kanila ng Panginoon yon para makilala ang Panginoon sa kanilang pagyaman. Kaso, ang kanilang pagyaman ay hindi lalong kinalikuran nila ang Diyos kasi nga, ang pera ang ginagawa nila ng Diyos. Kaya, ang kalabasan, nagmalaki sa sarili nila. Hindi nila kinikilala ang Panginoon. Diba? Ganun po yon.
tayo naman, alam ng Panginoon na mabuting tao tayo. Kaya tanggapin natin kung anong binigay sa atin ng Panginoon. Kung tayo mahirap lang sa mundong ito, masiyahan tayo kung anong mayroong binigay sa atin ng Panginoon, di ba? Kasi nga, higit tayo kaysa anumang mga bagay sa mundong ito. Higit tayo. Dahil tayo ang nilikha ng Panginoon sa mundong ito na higit sa lahat. Kaya magpasalamat tayo, no? Kung makakain ka man sa isang araw, 3 bisis, o pwedeng 4 na bisis, kasi nga pwede kang kumain ulit, masaya ka. Alam mo, hindi lahat ng mayaman, mga kapatid, masaya sila sa kanilang pagiging mayaman. Yung iba may problema sila, nasasaktan sila. Yung iba nag-decide, yung iba nag-ihiwalay sa mga asawa. Kasi nga, ang tunay na kasiyahan, mga kapatid, wala sa kayamanan. Ang tunay na kasiyahan ng tao, ang kanyang paglapit sa Panginoon. Ang kasiyahan, mga kapatid, nasa ating tagapagligtas na si Kristo. Subukan mong tanggapin siya ngayong gabi na to, at maramdaman mo kung gaano kasaya ang mayroong Diyos sa buhay. Alam mo, kapatid, ang tunay na mayaman, tayong may Panginoon, tayong may mga Kristo sa buhay, ang yan ang tunay na mayaman. Totoo yan. Kung gaano kayaman ang mga tao sa mundong ito, hindi nila malalaman ang kayamanan ng ating Ama sa kanyang kaharian sa langit. Dahil ang langit, Panginoon, mga kapatid, ang langit, tirahan ng ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang kaharian. Wala kang makikitang kahoy o siminto, kundi puro ginto ang inaapakan natin doon kapag pinagpatuloy natin ang paggawa ng kabutihan. Pagpatuloy natin, kapatid, subukan mo, tanggapin mo si Jesus Christ ngayong gabi ngayon na narinig mo itong sinasabi ko. Alam mo, narinig mo to. Alam mo, kapatid, matagal ako nung una, hindi pa ako believer ng Panginoon, no? Pero hindi ako basta-basta naniniwala sa mga ibang mga sinasabi ng tao. Oo. Pero hindi ako nagsisimba. Pero ang lahi talaga namin, Christian, born again. Pero hindi ako nagsisimba. Sabi ng papa ko, magsimba kayo kasi nga mas magandang may takot sa Panginoon. Hindi yung hinahayaan na natin mamuhay tayo sa mundo na walang takot. Kasi nga pagdating ng panahon, kawawa tayo, maparusahan tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon maparusahan ng mga tao. Pakinggan ko sa kabilang tainga, labas kabilang tainga. Ngayon, yung pastor naman namin sabi niya, asan, magsimba ka, magbago kayo, magsimba kayo, kasi matutuwa ang Panginoon kapag nagbalik loob kayo sa Kanya. Wala rin ako. Tapos nagsimba kami minsan, sa simba kami. Paglabas namin galing simbahan, sigarilyo, tagay, diba? Wala din. Ang akala ko, pag pumasok sa simbahan, okay na. Yung pala hindi. Kailangan mong isurrender lahat sa Panginoon ang iyong mga kasalanan upang ikaw ay magiging anak ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Ngayon, kapatid, doon sa Leyte, sa probinsya namin, wala akong pakialam doon natin kung magsimba ako o hindi. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, may buhay ako, makapag-misyo. Yun ang inaano ko, pero ko alam, mali pala yun. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Kaya nung dito na ako sa Maynila, naghanap naman ako ng simbahan ng bunagin. Kahit hindi bunagin, basta tunay na mananampalataya sa Panginoon at malaman mo kung talagang ang tinuturo nila ay galing sa Panginoon. Doon mo makikita, malalaman mo naman yung nila, yung mga mensahe nila. Kaya doon kami sa Pasig, doon kami nagsimba. Tapos doon ako nag-isip hanggang nakarating kami doon sa Alabang. Doon ko napag-isip-isip na dapat na lang magbago kasi palagi ako nagkasakit eh. Kaya alam mo, pag tuwing nagkasakit tayo, huwag natin sisihin ang Panginoon na sabihin binigyan tayo ng sakit. Tandaan natin, isang tandaan natin na ang nangyari kay Job. Alam mo kung sino nagbigay sa kanya ng sakit? Ang diablo, mga kapatid, hindi ang Panginoon. Ang Panginoon ay ayaw niya na sasaktan tayo. Kaya ang ginawa ng diablo, binigyan si Job ng karamdaman. Pinatay ang kanyang anak,
pati mga hayop kinakaw, binigyan siya ng karamdaman, mga bukol-bukol, di ba? Pero hindi pinahintulutan ng Diyos ang diablo na patayin niya si Job. Hindi, ayaw ng Panginoon. Kaya sumunod ang diablo. Sige, sabi ng Panginoon, sige, gawin mo ang gusto mo, pero wag mo siyang saktan, wag mo siyang patayin, ha? Sinabi. Yun. O di, alam mo kung anong ginawa ni Job. Hindi niya sinumpa ang Panginoon. Sinasabi ng asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos, si Yahweh, para ikaw ay mamatay na. Sabi ni Job, bakit? Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo ba natatanggap lang tayo ng mabuti? Hindi ba pwedeng tanggapin natin kung anong darating sa buhay natin na masama? Ang pagpapala lang bang tatanggapin mo? Yun ang, hindi ba pwedeng tanggapin ang pagdurusa? Yun. Si Job, hindi siya nagkasala noon. Hindi siya nagkasala. At yung tatlong kaibigan niya, pinagbulaanan siya, nagsinungaling, nagkasala siya, magsisi ka na, humingi ka tawad sa Panginoon kasi nagkasala ka. Nung tumawag si Job sa Panginoon, sinagot siya. May buhawi, yung parang usok na yun. Takot si Job. Tapos yun, doon nga nasabi na talagang ang Panginoon natin ay matuwid. Diba? Humingi ng tawad si Job kasi nga nagkamali din siya kasi nga nagkaroon siya ng galit sa Panginoon na sinasabi niya kung mayroon lang Diyos makikinig sa akin, sabi niya, naway sagutin ako na ako nakaluhod sa alamok, sabi. Kaya sinagot siya ng Panginoon, kung alam mo ba sinong nagmamalaki at naggusto makipag-usap sa Diyos na kunti lamang ang kaalaman. Alam mo ba kung paano ko sinukat ang daigdig, ang karagatan? Alam mo ba kung saan ang hangganan nito? Sabi ng Panginoon. Yun, lumuhod si Job, humingi siya ng tawad na wala siyang kalam-alam, ang kanyang kaisipan ay kunti lamang nalalaman. Pati yung tatlong kaibigan ni Job, pinuntahan ng Panginoon, yung buhawi, pinuntahan na, sabi, mag-alay sila ng baka, tupa, para mapawalang sala sila. Pero si Job lamang papakinggan ng Panginoon kasi nga si Job ay matuwid, diba? Kaya doon natin masasabi na ang taong masasama ay hindi pinapakinggan ng Panginoon kapag nanalangin. Kapag nanalangin po tayo at hindi sinasagot, huwag na kayong magsabi na sisihin pa ninyo ang Panginoon kasi hindi sinasagot ng Panginoon kung ikaw ay patuloy paggawa ng masama. Hindi niya sasagutin. Kaya ang mga mabuting tao ang sinasagot ng Panginoon. Kung ikaw ay mabuting tao ngunit wala kang panampalataya sa Panginoon, sasagutin ka ng Panginoon kasi hindi ka naman gumagawa ng kasalanan Pero ang gusto ng Panginoon, manampalataya ka rin sa Kanya sa panahon ng kabutihan mo. Hindi na pwedeng mabait ka lang tapos wala kang panampalataya. Kailangan mabait ka, may panampalataya ka rin para maligtas ka. Hindi na pwedeng mapapagbigay ka sa mundo, maawain ka, mahilig ka tumulong sa mga kapwa, wala namang Diyos puso mo, diba? Hindi ka pa rin maliligtas. Kaya gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya lahat, tayong lahat na nakikarinig nito at magbagong buhay upang hindi tayo maabutan ng hukom ng Panginoon. Kasi pag oras na naabutan tayo lahat, sabi ko sa inyo, hindi nyo na naisin na ang pamilya na mapunta din sa impyerno. Talagang din natin mapasok na lang tayo sa mantika o kahit anong maipainit ka ng tubig sa mo kamay mo, sakit, o kaya sigarilyo, mapasok ka, aaray ka na. Gaano pa kaya sa impyerno na ang apoy doon walang kamatayan? May malaki pang mga uod na kumakain sa atin kapag impyerno tayo. Kaya ang gawin natin ng kapatid, lumapit tayo sa susi, no? Lumapit tayo sa susi, no? Ang susi na ating tagapagligtas na si Jesus Christ, Jesus Cristo. Yun. Kaya dapat manampalataya tayo sa Panginoon upang tayo ay kalooban ng Diyos.
Dahil ang ating Panginoong Kristo ayaw niya na ang kanyang mga anak mapapahamak. Ayaw niya na ang bawat isa sa atin ay hindi makapunta sa langit, hindi mailigtas. Yun ang gusto ng Lord, na gusto niya ang lahat ng tao sana na mailigtas niya sa kapahamakan. Kaso tayong mga tao ay matigas kasi ang ulo natin. Mas pinipili pa natin yung pagiging makamundong bagay kaysa makalangit na bagay, di ba? Kaya alam niyo, wala tayong sapat na talino para magsabi tayo na wala tayong kasalanan. Kaya aminin natin sa Panginoon. Kasalanan mo, ibigay mo ngayon sa Panginoon. Isulindir mo yan. Narinig mo itong sinabi ko ngayon, isulindir mo yan sa Panginoon. Umiyak ka, pumasok ka sa kwarto. Huwag ka magpakita sa mga tao na umiyak ka. Huwag ka magpakita na nagdasal ka. Huwag. Pumasok ka sa kwarto mo, doon ka magdasal. Umiyak ka doon, iiyak mo yung kasalanan mo. Isulindir mo sa Panginoon. Tatanggapin ka niya. Patawarin mo din muna ang nagkasala sa iyo. Kung mayroong mga kapatid o kaya kaibigan o sino man yan na nagkasala sa iyo, nasaktan ka, patawarin mo siya. Kung humingi siya ng tawad sa iyo, patawarin mo siya. O kung hindi man siya humingi ng tawad sa iyo, patawarin mo din siya. Kahit hindi siya humingi ng tawad. Kumbaga, kalimutan mo na yung nangyari sa inyo. Patawarin mo siya. Doon ka lamang patawarin ng Panginoon. Pero kung hindi ka magpatawad sa kapwa mo, o kaya kapatid mo, hindi ka rin magpatawarin ng Diyos. Diba? Kaya napakabuti ng Panginoon natin, kapatid. Dapat umasa tayo palagi sa Panginoon Kristo. Ang sabi sa 24, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito na man ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. O, diba? Dapat ingatan natin kung anong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung believer ka man, dati ka nang manampalataya, magbalik loob ka sa Panginoon at ingatan mo ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, ng banal na espiritu na nasa iyo. Dahil kapag nagkamali tayo, nagkasala tayo, yan ay aalis din sa katawan natin. Ang bawat tao, kapatid, na may takot sa Panginoon, may panampalataya, parin tayong banal na espiritu sa katawan natin. Yan ang nagbibigay sa atin kung bakit tayo nakapagsalita ng ganito ngayon, nakapagturo sa Word of God, nakapag-share. Kasi nga, hindi naman tayo ang nagsasalita ngayon eh. Ito ngayon ako, hindi ako lang nagsasalita nito. Mayroong spirit ng ating Panginoon Kristo, anghel niya, espiritu niya, na sumasa atin. Kaya ang salita natin, nakapagsabi tayo ng maayos, tama. Nakapagsabi tayo, hindi tayo lilihis ng sinasabi. Kasi nga, yun ang nagsasabi ng totoo eh, yung banal na espiritu. Pero kung wala tayong espiritu sa Panginoong Kristo, hindi niya binigay sa atin, hindi tayo makapagsabi. Mayroon mang iba makapagsalita ng ganito, ibang espiritu ang nasa kanila, espiritu ng kadiliman, espiritu ng demonyo, yun ang nasa kanila. Kaya nakapagsalita din sila ng ibang salita, kaya pinaghalo nila. Nangaral din sila ng salita ng Panginoon, pero pinipili nila yung mga salita dito na hindi naman dapat sabihin, daw hindi naman dapat ituro. Sabihin nila sinungaling ang Diyos. Sabihin nila ang Panginoon ay si Jesus at si Satan ay isa. Sabihin nila, di ba? Kaya ang taong ganon, mga bulaang propeta yun, mga kapatid. Dahil sinasabi na ng Panginoon niya sa banal na aklat na darating ang mga bulaang propeta at narito na nga yan ngayon. Diba? Kaya pag nakarinig kayo, huwag kayo maniwala, kapatid, na kung ano may marinig ninyo. Ang pakikinggan ninyo, yung mga nagtuturo ng mabuti, yung hindi lumilihis sa Bible. Kung ano yung laman ng Bible, yun yung sasabihin sa taong nagtuturo ng mabuti.
hindi sila lilihis kasi nga may takot sila sa Panginoon. Kasi ang bawat tao na nagtuturo nitong Bible, kung nagkakasala ang tao na nagtuturo sa Bible, paparusahan ng Panginoon. Oo, nasa Bible yan. Kaya nga sabi, huwag niyong naisin na magiging guro dahil para hindi kayo maparusahan. Kasi nga kung magkakamali ka ng pagturo, ano ba? Ako pastor ako, kunwari lang ha, hindi ako pastor, pero kunwari lang magkamali ako. Siyempre pagdating ng panahon, pag bumalik natin Panginoon, parusahan ako. Sabihin ng Panginoon, nagkamali ka pagturo mo, nagkamali ka, anong sinasabi mo doon? Naniniwala yung tao na yung sinabihan mo ng ganon. Diba? Kaya maniwala kayo yung mga tao kumukuha ng mga sinasabi nila dito mismo sa Biblia. Pero hindi din lahat ng tao na nagtuturo sa Biblia ay tama ha. Yung iba naman, nililihis nila. Kumbaga, nililigaw na yung tao. Nililigaw nila. Hindi ako nagja-judge ng tao, kapatid na. Hindi ko sila dinajudge, kaya hindi ako naghuhukom sa kanila kasi ako, tao lang ako eh. Isa lang din akong huhukmanan ng Panginoon. Hindi ko naghuhukom. Sinabi ko lang sa inyo, kumbaga binabalaan ako kayo. Kasi maraming mga ngaral ngayon na hindi nila inaayos pag sasalita ng maayos, hindi nila sinasabi yung katotohanan. Iba ang sinasabi nila. Maraming ngayon yan sa YouTube o kaya sa social media. Kaya pag nakakita kayo ng ganun mga kapatid, huwag nyo nang panoorin. Umalis na lang kayo kasi pag oras na manood kayo nun, ang puso nyo, magkakaroon kayo ng tatak doon sa sinasabi nila. Bawat sinasabi nila kasinungalingan, tatak yun sa puso mo na ang akala mo yun ang totoo, hindi mo alam, nililigaw ka na. Kaya sa oras na ito kapatid, sana'y naway narinig mo to at huwag mo nawang baliwalain itong sinasabi ko ngayon. Maraming mga nagtuturo ngayon na hindi nagtuturo ng maayos, malayo sa Biblia ang sinasabi nila. Kasi talagang darating yan. Alam mo kapatid, pagdating ng panahon, kung mabalik na ang Panginoong Jesucristo, kaya habang malayo pa yon, magbalik loob na kayo. Kasi sabi ng Panginoon, ang buong sanlibutan ay mawawala ng pagkain. Magugutom mga tao. Pero pag dumating na doon yung Antikristo na yon, lahat ng pagkain bibigyan niya ng pinakamamahal na presyo. Yung pagkain na yon, bibigyan niya ng mahal na presyo. Yung halaga ng sahod mo, yun din yung halaga ng pagkain na bibilihin mo. Yun din yung halaga. Halimbawa, ang sahod mo 10,000, yung bibilihin mong bigas, yun din yung halaga sa 10,000 na yun. Yun ang sinasabi. Pero tayong mga believer ng Panginoon, taga-sunod ng Panginoon, huwag tayong matakot kung wala tayong pangbili sa ganon. Dahil nga sinabi ng Panginoon, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin. Dahil hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Di ba? Napakaswerte natin, no? Mayroong Diyos na galing sa langit na tutulong sa atin upang pakainin lamang tayo, no? Biruin mo yan. Nagpakain si Jesus noon unang panahon, siya nagkatawang tao, hindi pa siya umakyat sa langit. Nagpakain siya ng libu-libong mga tao. At pagdating naman ng katapusan ng pagbabalik ng ating Panginoon, magpakain din siya sa mga kanyang mga pinili. Biruin mo yan. Napakaswerte natin. Kung nagpakain siya noon, mapakain din pala tayo. Kung tayo'y aabot sa panahon na yun, dahil ang paglapit natin sa Panginoon, mga kapatid, kung ikaw ay lalapit ka man ngayon, ibig sabihin nun, ang buhay natin, pinaghahandaan mo, ang buhay mo, pinaghahandaan mo kung bakit ka lumalapit sa Panginoon, humingi ka ng kapatawaran, nilalapit natin ang buhay natin sa Kanya, pinaghandaan natin ba? Ganon, pinaghandaan. Kasi kung magbabaya lang tayo sa sarili natin, siguro, impyerno bagsak natin kapatid. Wala pa namang tubig doon sa impyerno. Walang katubig-tubig doon. Kahit masabihin mo, pahingi ng
tubig, tube ice, walang ano doon. Kasi yung impyerno, kapahamakan. No? Yan yung kamatayan na walang hanggan, at ang buhay naman na walang hanggan doon sa piling ng Diyos. Di ba? Ayaw mo nun, pag namatay tayo, ilubos tayo sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung narinig mo to ngayon, ilang beses ako nagsabi, kung narinig mo to ngayon, magbago ka na, lumapit ka sa Panginoon, huwag ka na magdalawang isip. Ganyan din ako dati, nagdadalawang isip ako kung talaga bang tutulungan ako ng Panginoon, kung susundin ko yung kalooban niya, mag-share ako ng gospel, talaga bang ang Panginoon ay nasa akin? Iniisip ko yun. Ano ito ba talaga sa akin ang Panginoon? Hindi kaya pag nag-share ako ng gospel, oo nga, maramdaman ko siya, pero hindi kaya pagdating ng panahon, baluwalain niya ako. Yun ang nasa isip ko, kapatid. O yung talagang nasa isip ko. Oo. Pag tuwing nagkakasala ako sa harap ng Panginoon, naiisip ko yun na pinabayaan siguro ako ng Panginoon kasi bakit nagkakasala ako. Pero ang totoo, tayo ang may pakana noon. Makapangyarihan at malakas ang banal na espiritu ng Diyos. Ngunit ang katawang laman ng tao ay mahina, di ba? Kaya tayo ang may problema. Kung magpadaig ka sa tukso na yan, kung magpadaig ka kung anumang tukso dumating sa buhay mo, kung magpadaig ka, matalo ka talaga. Kaya isa lang ang sabi ko, huwag tayo magpadaig, labanan natin. Andyan ang Diyos, ang ating tagapagtanggol. Siya ang tagapagtanggol natin, kapatid. Siya ang tagapagtanggol, wala nang iba. Hindi ang sarili mo, hindi ang magulang mo, hindi ang teacher mo, o kaya hindi ang amo mo, hindi ang pira mo. Ang tagapagtanggol natin, walang iba kundi si Jesus Christ, si Jesucristo, na ibinigay bilang susi para sa ating kasalanan upang tayo mapatawad ng kanyang Ama. Mapatawad tayo sa ating mga nagawang kasalanan na dati na hindi natin alam na nagkasala na tayo. Excuse me. Diba? Napakabuti, no? Kung ganoon ang Panginoon natin, no? Kaya ano pa bang iniisip natin ngayon sa gabi na to? Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, bago kayo matulog, hindi ko kayo pinipilit, ha? Bago kayo matulog, sana manalangin kayo, magdasal kayo, magdasal kayo sa Panginoon, na sabihin nyo na sana gabayan kayo sa pagtulog nyo, at sana sa paggising nyo maganda ang inyong paggising, no? Kung pwedeng, mga kapatid, ako ginawa ko to dati sa Liti, ginawa ko to. Alam nyo, kapatid, doon sa Liti dati, kasi Bisaya ako, alata naman sa pagkatagalog ko. Nung doon sa Liti, edad pa ako ng 14, nagbabasa ako ng Biblia. Yung Biblia, kung alin yung binabasa ko, yun yung ginaganito ko siya, ginaganyan ko siya. Tapos nilagay ko sa ilalim ng unan. Bali 3 Biblia, maliliit, ganito kalaki. Nilagay ko sa ilalim ng unan, tapos yung isa naman sa gilid ng unan, yung isa sa gilid ng unan. Natulog ako, tapos nanalangin ako. Bago ako matulog, nagbabasa ako ng Biblia. Tapos pagkatapos, makabasa ko ng 3 verse o kaya 4, okay na, tulog na ako. Dasal muna. Panay ako gising, parang may nagigising sa akin, parang may nagsasabi sa akin, gumising ka, umihi ka. Naihi nga ako, tayo ako, ihi. Tapos mamaya gumising na lang ako. So, ano ba to? Parang panagpan ako gising. Hanggang sa dumating ang madaling araw, alauna, nagigising pa rin ako. Parang may nag-ano sa akin na ginigising ako. Oo. May ginigising. Talagang doon natin malalaman na talagang andyan ang espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang Bible, ginagawa natin tong panangga sa mga kumakalaban sa atin. Alam mo ba, kapatid, ang kalaban natin hindi tao, kapatid, hindi kampo ng demonyo. Kapag nagpatalo ka sa tukso na nila,
lugi tayo. Kaya huwag tayong patalo. Kapag nakaisip ka ng masama, Bible agad hawakan mo, magbasa ka, manalangin ka muna. Basa ka ng Biblia. Tatanggal yan, wala yan. Oo. Kasi ganyan din ako minsan. Bible. Minsan di ko pinapansin yung tapos manalangin ako sa Panginoon bago ko magbasa ng Biblia. Tapos ko ako ng Biblia, magbasa ko na wala din, kapatid. Ito mga kapatid, ang sabi dito sa, di ba, narinig nyo na to, dun sa kabilang video ko. Ang sabi dito sa, Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Di ba? Napaka makapangyarihan ang salita na to, no? Kasi yung salita na to galing sa Panginoon to at ang salita na to ay Diyos. Di ba? Makapangyarihan, no? Kung susundin natin ang sinasabi niya, dapat magbasa daw tayo ng Biblia araw at gabi at intindihin natin yun. Yung bulay-bulayan, intindihin natin yon kung ano ang kahulugan nun, kung ano ibig sabihin nun. At kung maintindihan mo yon, i-apply natin yun sa puso natin, i-apply natin sa buhay natin. Ganun pala ibig sabihin nun. Ganun pala yun. Kapag lumago ka na kapatid at hindi na malambot na pagkain ang kinakain mo at kumakain ka na ng matigas, pwede mo rin yung i-share sa ibang tao mga kapatid, di ba? Kasi kung bago ka pa lang nagbasa ng Biblia, hindi mo pa munawaan to kapatid hindi mo pa munawaan, may isip pa, ano ba ibig sabihin nito? So, ibig sabihin, bata pa tayo sa pagbabasa ng Biblia kasi nga, baguhan pa lang. Oo, yun ang sinasabi ko kanina, nagatas pa lang ang kinakain kapag ang isang tao ay wala pa gaanong naunawaan. Oo, kapag basa ka ng Biblia, unti-unti mo maunawaan yun. Hingiin mo sa Panginoon na bigyan ka ng karunungan. Hingiin mo sa Kanya. Taimtim kang manalangin at hingin mo sa Kanya. Ibibigay ng Diyos yun sa'yo. At kapag nabigay na ng Panginoon sa'yo, ibibigay yung yung maunawaan mo yun, kung anong sabihin nun. Doon ka magugulat, ay ganito pala ibig sabihin ito. Diba? Di pag dati kinakain mo malambot, lugaw, kaya gatas, malambot na pagkain, gulay, ganon. Pag sa matagal mong basa ng Biblia, nalago yung kalooban mo, magiging paangat yun kalooban mo. Parang tumutubo ka na, parang bang nagbubunga ka na. Oo, may maunawaan mo yun at may magsasabi sa isip, sa puso mo na ngayon marunong ka na. Kaya mo nang i-share yan. I-share mo sa iba. Kaya makaisip ka, paano ko i-share to? Naisip mo, paano ko i-share to? Mayroong bubulong sa'yo. I-post mo sa YouTube o sa Facebook. I-post mo. Yun ang gawin mo kapatid. Basta nakakabuti sa harap ng Panginoon. Pero kung mayroong darating sa isip mo na may magsasabi sa'yo na ganito gawin mo, tapos hindi naman mabuti, ikakasama naman, manalangin ka sa Panginoon. Panginoon, ito ba'y galing ba to sa iyong karunungan na nandito ngayon sa akin? Sasabihin na Panginoon yan, hindi yan sa akin anak, labanan mo yan, hindi sa akin yan. Hindi ko binigay sa yan. Labanan mo yun, di ba? Kasi may ang demonyo nagpapanggap yung tupa kapatid, nagpapanggap ng tupa yung mga demonyo. Kaya gusto kanilang yung kunti na mayroon ka, gusto nilang kukunin yun para mawala sa iyo yun. Kaya wag ka pumayag. Wag tayo pumayag na mawala sa atin yun. Manalangin sa Panginoon. Kapag hindi nakuha ng masamang espiritu ang ninanais nila sa iyo, lalayuan ka nila kasi nga alam nila malakas ang espiritu na sa iyo galing sa Panginoon Kaya Biblia, basa at may kasamang panalangin at may kasamang pananampalataya na may gawa. At kung magiging matigas ng pagkain natin kapatid, i-share natin itong gospel na ito kapatid, i-share natin sa mga tao upang ang mga tao naman na hindi pa nakakarinig ng mga salita nito o kaya'y nakakarinig na sila ngunit hindi nila pinapansin kasi nga ang akala nila baka nililigaw lang sila. Pag nasira mo sila ng gospel na ito kapatid, maiisip nila
Ganito din yung narinig ko nung may nagpipreach dito sa lugar namin Pares-parehasan sila Hindi, maiisip nila. Totoo nga siguro, no? Kasi kung gawa-gawa lang ng tao to, hindi ito magkatugma. No? Yun maiisip. Kung gawa-gawa lang ng tao to, tao lang gumagawa nitong sinasabi na to, hindi magkatugma to. Magkaiba-iba, hindi magkarugtong-dugtong, di ba? Halata, di ba? Doon lang maiisip. Kaya maiisip ng tao nakakarinig noon, kasi yung tao na yon, hihipuin yun ng Panginoon na magiging makinig siya sa mga sinasabi mo, di ba? At saka, bago mo gawin yung kapatid, bago ka mag-preach sa ibang tao, manalangin ka muna para ibigay ng Panginoon ang kaalaman, kaunawaan at talino na para sa iyo. At pag naibigay na yon, matanggap mo na yung kaagad. Oo. Hindi ka na magsasabi paano ko ba sabihin to. Hindi ko pa alam, di ba? At pag natanggap mo na yon, magiging okay yun sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, matutuwa ang Panginoon kapag nagawa natin yon. Naisip ng Panginoon, diba? Talagang tinutupad niya ang inuutos ko. Talagang napakabuting tao na to, di ba? Kapag ikaw na believer ka na ng Panginoon, dati masama ang ginagawa natin, tapos ngayon nagbago na tayo, believer ka na, susubukin ka naman. Alam mo na kung sino susubok sa iyo. Sinabi ko sa iyo kanina, pag sinubok ka noon ng masamang espiritu, subukan ka, wag kang magpapadala, wag kang magpapatalo. Labanan mo kasama ang ating Panginoong Kristo, dahil ang espiritong nasa iyo ay malakas kaysa espiritong nanukso sa atin, no? Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng nangyari sa buhay natin, no? At dito lamang kapatid, maraming pong salamat. Tayo po ay manalangin sa bago natin ihinto ang video. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tagapagligtas. Naway sa gabing ito, ang lahat ng nakikinig, Panginoon, naway sa puso nila at maunawaan nila ang kanilang napakinggan ngayon, Panginoon. At naway sila man din po ay magiging kagaya din po sa mga napakinggan nila ngayon. At maaari po ibahagi sa kanila ang kanilang natutunan sa mga video ito o sa iba mang video, Panginoon, na tunay na naglingkod sa iyo at tunay na nagtuturo ng iyong mga salita. Panginoon, makapangyarihan po kayo at ang iyong mga salita ay makapangyarihan dahil ito ay kayo. Panginoon, maraming pong salamat. Ingatan mo kami sa aming pagtulog at gisingin mo rin po kami sa aming paggising sa kaumagahon, upang kami ay magtrabaho naman at gabayan mo kami sa pagtrabaho, o kaya nasa loob ng bahay kami, ingatan mo po kami, Panginoon. Lahat ng bagay, Panginoon, na narito sa amin ngayon ay aming pinapasalamatan ito. Marami pong salamat, Panginoon, at kami ay gabayan mo araw-araw at gabi. Kung saan man kami pumaroon, ikaw din po ay mangunguna sa amin upang kami ay matagumpay na mamumuhay sa mundo ito. Hindi po namin kaya, Panginoon, mamumuhay sa mundo ito kung ikaw ay malayo sa amin, o kaya kami malayo sa iyo, Panginoon. Dapat mo kaming panghawakan, dapat mo kaming hawakan, Panginoon. Hawakan mo kami na mahigpit upang hindi kami makawala sa iyo, Panginoon. Panginoon, kayo po ang pumili sa amin at hindi po kami ang pumili sa iyo. Maraming salamat at kayo po ang aming Diyos at tagapagligtas sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo na aming tagapagligtas na si Kristong luwas. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you mga kapatid.